Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang pelikula na pinamagatang Black Lotus na napalabas noong 2023. Ito ay patungkol sa isang bata na nakidnap ng mga kidnappers pero lingid sa kanilang kaalaman ay isang napakalaking pagkakamali ang ginawa nilang ito. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax, love you. Nagsimula ang pelikula sa German National Opera sa Hamburg, Alemanya kung saan ang isang grupo ng orkestra ay nag-aayos para sa kanilang rehearsal. Bagaman may mga ilang armadong gangsters na papalapit sa kanilang direksyon, nagsimula na silang magkalat dahil hindi pa alam ng grupo ang kanilang sitwasyon. Nang dumating na ang kanilang konduktor, nagsisimula na sila sa kanilang pag-rehearse. Ngunit sa sandaling ito ay dumating ang mga gangsters at nagsimulang magpaputok sa hangin. Dumating na rin ang rescue team na pinangungunahan ni John at ibinigay niya sa kanila ang huling mga tagubilin habang idineklara ng mga gangster sa isang live stream na sila ay nagtamo ng control sa lugar at nangangailangan ng ransom na $300 milyong. Tinabihan ni John ang lahat na hintayin ang kanyang utos bago magpaputok, ngunit nang ang leader ng mga gangster ay kinuha ang isang babae at pinagbabaril siya hanggang mamatay, na nagtulak kay Mateo na labagin ang utos ni John at barilin ang mga gangster. Nang wala ng ibang pagpipilian, iniutos na ni John sa lahat ng iba pang tactical unit na magpaputok at puksain ang mga gangster na nag-udyok sa isang labanan kung saan ipinakita ng mga tactical unit ni John ang kanilang kahusayan at matagumpay na pinalipol ang karamihan sa mga gangster. Pagkatapos ng maikling oras ng dituwirang pagpalitan ng pagpapaputok, sa wakas ay sinisi ni John ang kwento sa hindi pagsunod sa kanyang mga utos, ngunit tila siya ay nasugatan at hindi nasa magandang kondisyon. Biglang tumayo ang isa sa mga gangster na nagkunwaring bihag at kaagad naman na pinatay ni Mateo, ngunit si John ay napatay rin dahil sa tama ng bala. 5 taon na pagkatapos sa Romania, si Mateo ay isang retiradong miyembro ng Special Forces na ngayon ay nagtrabaho sa Assam Mill. Kahit na ang kanyang buhay ay tila malungkot dahil sa nangyari kay John, ngunit nang siya ay nakakuha ng isang litrato, muling bumalik ang alaala niya ng masayang mga sandali kasama ang pamilya ni John. Sa araw ng pagbabayad ng sahod, ipinahayag niya ang kanyang pagre-retiro, kaya ay bumili siya ng tiket papuntang Bucharest at sumakay sa isang van. Ngunit sa kabilang banda sa Amsterdam, ang grupo ng Interpol na pinangungunahan ni Agent Shira ay nakaharang sa isang pagpapadala ng mga droga at tumutulong sa mga mafia na galing sa iba pang organisasyon ng mga mafia. Pinugbog nila ang isa sa kanila at inilayo sa kanilang lugar, samantalang isang masamang tao ang nagpapabatid sa boss ng mafia na si Saban na kinumpiska ng Interpol ang kanilang kargamento. Natuklasan nila na ang isa sa kanilang mga bihag ay isang undercover Interpol agent na tumulong sa pagkumpiska ng mga kargamentong iligal na droga at doon sinabihan ni Shira na kailangan niyang magdagdag ng presyon dahil kailangan nilang hulihin ang mga pinuno ng mafia. Nang nakarating si Mateo sa Amsterdam at dito ipinakilala sa atin si Paul, isang negosyante na nagtatrabaho sa mga cryptocurrencies, at sa telepono, ibinalita ni Paul sa kanyang customer na lahat ay maayos sa telepono, pero nang umupo siya sa harap ng computer upang subaybayan ang kanyang mga kriptograpo, tila hindi gaanong maayos ang mga bagay. Nang dumating si Mateo sa bahay ni John, kung saan natuklasan niya ang anak nitong si Angie at sinabihan siya na tawagan ang kanyang ina na si Helene, na nagulat din nang makita siya at inanyayahan siyang pumasok para uminom ng kape. Sa loob, natuklasan ni Mateo na kasal na ngayon si Helene kay Paul at sinisisi siya ni Helen sa hindi pagdalo sa libing ni John kahit na parang kapatid na rin ang traitor niya dito. Humingi ng paumanhin si Mateo at inamin na kasalanan niya kung bakit namatay si John, ngunit hindi ito tinanggap ni Helene dahil nakapag-move on na siya at ayaw na niyang muling maalala ang mga pangyayari. Tumayo na si Mateo para umalis, ngunit tinawag siya ni Helene na bumalik at hiniling na manatili sandali. Habang may mga hindi pagkakaintindihan si Saban sa kanyang chef dahil sa paghahanda niya ng putahe na hindi nakakaakit ng mga kliyente sa kanyang restaurant, sinabihan ni Helene si Mateo na maaari niyang gamitin ang ilang natirang gamit ni John kung gusto niya at masaya rin siya na makita siya ulit matapos ang mahabang panahon. Pagkatapos ng hapunan, umupo si Mateo sa labas at binabalikan ang mga alaala sa kanyang panahon kasama si John sa Afghanistan noong sila ay nasa isang misyon kung saan sila ay nag-uusap tungkol sa kanilang mga pamilya at sinabi rin ni John na buntis si Helene. Tinabi ni Angie sa kanyang ina na gusto niya si Mateo bago matulog habang si Paul ay lumapi kay Mateo upang makipag-usap sa kanya na nagsabing laging may bagay na dapat labanan. Ibinabahagi ni Helene kay Paul na wala siyang dapat ipag-alala tungkol kay Mateo dahil marami na silang pinagdaanan kasama si John. Habang si Mateo ay natagpuan ng isang liham mula kay Angie na humihiling na huwag siyang umalis.
Walang paalam sa umaga, siya'y lumabas para mag-jogging at sa pagbabalik niya, natagpuan niyang nag-aalis si Helene at Angie para sa eskwela at hinihiling sa kanya na bantayan ang aso niya sa trabaho. Pumunta si Saban kay Paul at tinanong tungkol sa kanyang 50 milyong euros na nawawala mula sa kanyang account. Tinubukan ni Paul na ipaliwanag kay Saban na may maliit na problema sa cryptocurrency market pero malapit na rin itong maresolba. Humingi siya ng isang araw kay Saban at habang tinitingnan ni Saban ang litrato ng kanyang pamilya, at doon kaagad ipinapaalala sa kanya na mayroon lang siyang isang araw lamang. Subalit, sa labas ay sinusubaybayan sila ng undercover agent ng Interpol ngunit nang siya ay pumasok, doon niya natutuklasan na sinusubaybayan din nila siya. Nalulumbay na sa kanyang buhay, sinubukan ni Mateo ang ilang trabahong karpintero bago dumating si Helene upang imbitahan siya sa isang paglalakbay kung saan siya ay masaya sa kanilang mga kasama lalo na si Angie. Nag-aalala si Paul nang umuwi ng bahay na nababalot ng pag-aalala. Nang tanungin siya ni Helene kung ano ang problema, sinabi niya lamang na may mga kalkulasyon sa account na kailangang ayusin, ngunit hindi niya sinabi ang impormasyon tungkol kay Saban. Samantala, ipagpapatuloy ni Mateo ang kanyang pag-eensayo at habang may mga turista na nasa kanilang paglalakbay, nagulat sila nang makakita ng isang patay na katawan na nakabitin sa isang tulay at napag-alaman na siya ay pinatay ng mga tauhan ni Saban matapos mapagtanto na siya ay ang traidor na nagtatrabaho para sa Interpol. Dumating si Shira at ang kanyang kasama sa eksena samantalang si Mateo ay nananatili sa bahay upang magpatuloy sa kanyang trabaho sa pagiging karpintero. Nagbabalita ang mga taga-balita at inanunsyo ang pagbaba ng cryptocurrency nang nakatanggap si Paul ng tawag mula kay Saban na hinihingi na ang kanyang pera dahil binigyan lamang siya ng isang araw, ngunit sinabi ni Paul sa kanya na ayusin niya iyon. Gayunpaman, ipinadala ni Saban ang kanyang mga tauhan upang ayusin ang issue. Napagtanto ni Shira at ng kanyang kasama na sinisikap ng mga gangster na ipaabot ang isang mensahe sa kanila, habang sinasabi ni Angie ang mga biro tungkol sa mga peklat ni Mateo. Bago ibinigay sa kanya ang mahigpit na yakap ay napansin iyon ni Helene. Tinawagan ni Paul si Helene upang ipaalam sa kanya na hindi siya makakapunta dahil mayroon siyang kailangang asikasuhin. Habang nasa labas sila para kumain ng pizza, ibinigay ni Angie kay Mateo ang isang drawing, at hinihikayat siya ni Helen na tumagal pa ng kaunting oras para sa kasiyahan ni Angie. Bigla na lang dumating ang ilang mga gangster at sinaktan si Mateo gamit ang isang baseball bat at nang mapansin ito ni Angie, tumakbo siya pabalik upang pigilan sila. Iniligtas ni Mateo siya mula sa hampas subalit siya ay dinukot habang si Mateo naman ay sinuntok at bumagsak subalit nakakita siya ng bisikleta upang habulin ang sasakyan. Habang ibinalita ni Helene kay Paul ang tungkol sa pagdukot, kaagad tinawagan niya si Saban upang pakiusapan, ngunit tanging binabaan lamang siya ng telepono. Patuloy na hinahabol ni Mateo ang mga kidnapper, at madalian siyang tumalon sa ibabaw ng isa sa mga kotse at sinimulan ang pakikipaglaban sa kanila, ngunit ito ay nauwi sa pagbangga sa isa pang sasakyan. Dahil dito, nahulog si Mateo sa isang kotse at nagkaroon siya ng mga alaala habang kasama pa rin si John na sinasabi sa kanya kung paano sila ay naging isang pamilya. Nagising si Mateo sa ospital nang nakakadena ng mga posas ang mga kamay, habang ipinakilala ni Shira ang sarili kay Helene at Paul, ngunit hindi nagtagal ay lumabas na agad si Mateo. Ibinigay nila ang kalayaan sa kanya at tinanong siya ni Shira tungkol sa kanyang susunod na mga hakbang at ipinaalam niya sa kanya na ililigtas niya si Angie at binigyan siya ng impormasyon tungkol kay Saban at sa iba pang mga kaugnay ng mga gang, ayon sa kanilang pananaliksik. Personal ang pagdukot kay Angie, pero nang tanungin nila si Helene at Paul kung alam nila ang tungkol dito, nanatiling tahimik lang si Paul. Binigay ni Shira ang kanyang business card kay Mateo at nang umalis ang iba, sinubukan ni Shira at ang kanyang partner na malaman ang koneksyon sa pagitan ni Saban at ng pagdukot. Isa sa mga tauhan ni Saban ang nakapansin sa mga pangyayaring ito. Ngayon, si Angie ay nasa pagkakabilanggo sa club ni Saban kung saan kinumpirma niya na umalis na si Mateo sa ospital. Habang hawak ni Mateo ang isang drawing na ibinigay sa kanya ni Angie, naalala ni Mateo noong hiningi sa kanya ni John na maging ninong ni Angie. Kinuha niya ang ilang kagamitan bilang paghahanda sa isang pagliligtas, ngunit nang dumating si Paul upang babalaan siya, hindi sinasadyang nabanggit niya ang koneksyon ni Saban. Bilang resulta, napagtanto ni Mateo na may alam si Paul ang isang bagay, kaya nang hinaharap niya ito, ibinunyag na ni Paul ang katotohanan na may utang siya kay Saban na 50 milyong euros. Kinuha ni Mateo ang mga armas ni John at ipinag-utos kay Paul na tawagan si Saban at kumbansihin siya na meron na siyang pera, na totoo naman, at nagkasundo sila na magkaroon ng palitan para sa paglaya ni Angie.
Sumang-ayon si Saban sa kanilang kasunduan at binigyan siya ng pahintulot na ipadala ang pera sa isang lugar kung saan may ginagawang gusali habang ipinangako ni Mateo kay Hilin na ibabalik niya si Angie. Napatunayan ng Interpol na may alam si Paul ang tungkol sa isang bagay, ngunit sandali lang ay inatake ni Mateo ang pares ni Shira at tumakas na gamit ang kanyang sasakyan. Ngunit inimbitahan siya ni Hilin na pumasok para uminom ng kape kung saan tinawagan niya si Paul para sa usapan ngunit natatakot si Paul dahil alam niyang taga-Interpol siya. Dumating si Mateo sa lugar ng konstruksyon para sa palitan kung saan nakakilala niya ang ilang mga gangster na siyang kinukunan niya ng impormasyon tungkol kay Angie subalit kanilang kinashock na sinabi sa kanya na wala silang dala na si Angie dahil ang kasunduan lang ay dalhin ang pera upang maligtas siya. Pilit nilang kinuha ang kanyang bag, ngunit nang ang leader ng grupo ay siyang mag-check nito, lumabas na ito ay isang bomba na sumabog at tinamaan ang ilang mga gangster at ang buntot, ang natira at pagkatapos inakay ang natirang leader para sa mga pagtatanong. Sa bahay, inaagaw ng isa sa mga tauhan ni Saban si Hilin, na kung saan siya ay naglaban kasama ang Interpol agent. Pagkatapos ng maikling sagutan, pinutol ng gangster ang maraming beses ang agent gamit ang isang blade, at si Hilin na lamang ang pumutok upang takutin siya at mapalayo. Inihanda ni Paul ang kanyang pag-alis samantalang si Mateo ay nagtatali sa inagawang kriminal at binubugbog ito para sa impormasyon tungkol sa kinaroroonan ni Angie. Gayunpaman, naglaban ang gangster ng kaunti bago sa wakas ay sabihin kung saan matatagpuan si Angie. Inalagaan ni Hilin ang sugatang Interpol agent, ngunit nang hingan siya ng tulong ni Paul, halos ipinagwalang bahala niya ito upang umalis at sumakay sa kanyang kotse. Subalit may isa sa mga tauhan ni Saban na naghihintay at siya ang tumapos sa buhay ng Interpol agent. Dumating si Shira habang umaalis na ang mga gangster, at habang nasa loob, pinagsasabihan ni Shira ang kanyang kasama na tatanggap siya ng medalya sa kanyang kabayanihan. Tinabi ni Mateo kay Shira na dalhin ang backup habang siya'y papunta sa pagliligtas, bagaman tila nag-aalala si Saban nang hindi marinig ang balita mula sa kanyang mga tauhan habang nag-uupuan kasama si Angie at tinanong siya tungkol kay Mateo kung lalapit siya para iligtas siya, at sumagot siya na darating ito. Dumating na si Mateo sa club, at nang subukang pigilan siya ng mga bodyguard mula sa pag-akyat, siya'y nakipaglaban sa kanila habang dumating din si Shira at sinimulan din ang putukan laban sa ilang gangster at ang laban ay naging mas intense. Sa loob ng club, nang magtambol sina Shira at Mateo upang linisin ang lugar, nagdesisyon si Saban na tumakas habang tinatapos ni Shira at Mateo ang lalaking nasa loob. Ngunit sinabihan ni Saban ang kanyang mga tauhan na manatili sa likod habang ang dalawa laban sa dalaway labanan ay nagpatuloy, habang si Saban at si Angie ay patuloy na tumatakbo. Nagpasya si Mateo na mag-isang kalabanan si Saban, at nang makita niya ito kasama si Angie, binalaan siya ni Saban na huwag lumapit o papatayin niya si Angie. Bigla, itinapon ni Mateo ang isang kutsilyo sa puso ni Saban, bagamat binaril din siya ni Saban, ngunit swerteng nakaligtas si Mateo at si Angie ay lumapit upang siya ay sulyapan. 6 na buwan ang nakalipas, si Angie ay kasama si Hilin na nagtatanong kung babalik pa ba si Mateo, habang si Mateo ay mag-isa muli sa isang bangka, naglalayag sa mga alon. Sa ospital, tinanggap ng partner ni Shira ang kanyang Medal of Honor habang dumating si Shira upang sabihin sa kanya na may mas marami pa silang trabaho na gagawin. At dito na nagtatapos ang pelikula natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood.